Magandang hapon. Gusto ko lang po magkwento ng karanasan. Ako si Paulo at lumaki akong sanay sa buhay probinsya. Araw-araw akong nasa bukid, tumutulong sa tatay ko maglinis at magbantay sa palayan namin. Sa totoo lang, wala naman akong takot sa gabi. Kahit madilim sa gitna ng taniman, sanay ako sa tunog ng mga kuliglig, palaka at hampas ng hangin. Pero may isang gabing hindi mawala sa isip ko. Gabi ng anihan, kung kailan ako unang nakaramdam ng takot na hindi ko maipaliwanag. Huling linggo noon ng Setyembre. Mainit ang araw, pero pagdating ng dapit hapon, biglang bumigat ang hangin. Ang mga dahon ng palay sabay-sabay na kumikilos kahit walang malakas na ihip. Nasa dulo lang ako ng taniman, may hawak na sako. Pinulot ko yung mga natirang palay sa lupa. Napansin ko, ang paligid parang natahimik bigla. Wala na rin yung mga ingay ng tao mula sa kabilang taniman. Nilingon ko si tatay, pero nasa malayo siya. Papunta na sa kubo. Ako na lang mag-isa sa gitna ng mga palay. Habang naglalakad ako pabalik, may naamoy akong kakaiba. Hindi amoy lupa o palay. Parang nabubulok na hayop. Sa una, akala ko patay na daga o palaka. Pero habang lumalapit ako, mas lalong sumisingaw yung amoy. Pag-angat ko ng sako, napansin ko may nakatayong anino sa pagitan ng mga palay. Pero sigurado akong hugis tao yun. Tapos akala ko si tatay kaya tinawag ko. Tay? Pero walang sumagot. Hindi rin gumalaw yung anino. Tapos naramdaman ko na lang yung malamig na hangin sa likod ko. Parang may huminga. Nilingon ko agad. Pero wala akong nakita. Pagharap ko ulit, wala na rin yung anino. Ang natira lang, yung amoy na mas tumindi at yung mga palay na parang inapakan. Dali-dali akong tumakbo pabalik sa kubo. Pero habang tinatakbo ko yung daan, ramdam ko na may mga yabag na sumusunod. Parang may naglalakad din sa putikan. Hindi ko na nilingon. Ang gusto ko lang nun, makaalis sa taniman bago tuluyang lumubog ang araw. Pagdating ko sa kubo, halos hindi ako makapagsalita. Si tatay, parang alam niya kung ano yung nakita ko. At ang sabi niya, huwag ka na kasing magpaiwan dun mag-isa. Hindi na ako nagtanong pa. Pero pagkatapos nun, kahit sa araw, minsan may naaamoy pa rin akong ganong klaseng amoy. Kahit walang hayop o bulok na bagay sa paligid. At sa tuwing lumalakas ang hangin, parang may boses akong naririnig at papalapit ng papalapit. Simula nung gabing yun, hindi na ako mapakali tuwing dumadaan ako sa palayan. Kahit araw, parang may kung anong presensya na nakatingin. Pero isang gabi, napilitan akong bumalik. Biglang bumuhos ang ulan ng malakas at naiwan ni tatay sa taniman yung mga sako ng palay. Sinabihan niya akong huwag nang lumabas, pero hindi ako mapakali. Sayang kung mabasa at mabulok. Kinuha ko yung flashlight at nagmadaling lumakad papunta sa taniman. Pagdating ko sa bukid, halos hindi ko makita ang daan. Ang ulan, sobrang lakas at ang paa ko lumulubog sa putik na hanggang tuhod. Pagdating ko sa gitna, napansin ko agad yung kakaibang amoy. Yung amoy na naamoy ko noong unang gabi. Bigla akong kinabahan. Pag-ikot ko ng flashlight, nakita ko sa di kalayuan yung mga palay na parang may humahakbang sa pagitan. May naglalakad na tao na may putik ang paa. Ilang segundo pa, lumitaw sa ilaw ng flashlight ko yung anyo. Taong itim na parang sinunog. At alam kong nakatingin sa akin kahit
hindi ko makita ang mukha niya. Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Parang nanigas ako sa kinatatayuan ko. Bigla itong gumalaw. Unti-unting tumakbo papunta sa akin. Rinig ko yung tunog ng putik na tumatalsik at yung hinga niya. Malakas at mabilis. Inilawan ko ulit pero nawala sa harap ko. Paglingon ko sa likod, nandun siya. Nakatayo sa likod ng punong saging. Halos isang dipa lang ang layo sa akin. Ang mukha niya, sobrang itim na parang sinunog. Pero may mapuputing mata na nakatitig sa akin. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Tumakbo na ako paalis. Habang tumatakbo ako, pakiramdam ko may kamay na humahawak sa laylayan ng pantalon ko. Ilang beses akong nadulas pero hindi ko ininda. Nang makarating ako sa kalsada, saka lang ako nakahinga ng maayos. Paglingon ko ulit sa taniman, wala na yung nilalang. Pero gumagalaw pa rin ang mga palay kahit walang hangin. Pag uwi ko, basang-basa ako, nanginginig. Si tatay, galit at sinabing, "Sinabi ko na sa'yo, huwag ka nang bumalik doon. May nagpapakitang nilalang sa 10 oras ng gabi. Matandang magsasakan na nalunod sa baha. Hanggang ngayon daw, di pa rin natatagpuan ang katawan. Kaya sa susunod, huwag ka nang matigas ang ulo. Huwag kang pupunta doon ng gabi." Simula noon, iniwasan ko na ang palayan tuwing gabi. Hindi na rin ako pinapayagan ni tatay at nag-aani kami ng maliwanag pa. Hello po Sir Dave. Ako nga pala si Junjun at ilang taon na rin akong nagtatrabaho sa taniman ng mais dito sa amin. Simple lang ang buhay ko. Gising ng madaling araw, kakain ng pandesal, tapos diretso na sa may bukid. Maghapon ako nagpuputol ng mga damo, nag-aayos ng tanim, at minsan tumutulong din sa pag-ani. Wala akong reklamo. Sanay ako sa hirap ng trabaho at sa katahimikan ng bukid. Isang araw, tanghali na nang matapos ako sa paglinis ng bahagi ng taniman. Mainit ang araw at halos ubos na ang lakas ko. Naiwan ko lang sa gitna ng maisan ang itak ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, bukas ko na lang kukunin, pagod na ako. Pero kinabukasan, biglang bumuhos ang ulan ng hapon. Kaya hindi na ako nakabalik agad. Pagsapit ng gabi, naalala ko yung itak ko. Mahalaga sa akin yun. Kasi bigay ni tatay bago siya pumanaw. Kaya kahit madilim na, nagpasya akong balikan kesa naman mawala. Kinuha ko ang flashlight at naglakad papunta sa taniman. Wala na ring ulan. Tahimik ang lugar. Wala ni isang tao sa kalsada. At tanging kuliglig lang ang maririnig. Pagdating ko sa bukana ng maisan, umampas sa mukha ko ang malamig na hangin. Ang mga dahon ng mais, sabay-sabay na kumakaluskos. Parang may dumaan sa gitna. Sinag lang ng flashlight ang ilaw ko. Kaya bawat takbang, pakiramdam ko, may nakatingin sa akin. Habang papasok ako, napansin ko na parang may mabigat na tunog ng yabag sa kabilang bahagi ng taniman. Hindi tao kasi mababa, parang hayop. Akala ko, baboy ramo lang. Kaya hindi ko na lang pinansin. Nang malapit na ako sa lugar kung saan ko naiwan ang itak, naamoy ko ang kakaibang singaw ng hangin. Hindi amoy lupa o halaman, kundi parang ang baho na nabubulok. Doon ako natigilan. Tinutok ko ang ilaw sa pagitan ng mga mais. Nakita ko ang isang baboy. Malaki, maitim at tila parang galit kong tumingin.
Pero ang nakapagtataka, nakatayo ito sa dalawang paa. Nanigas ako. Dahan-dahan akong umatras. Pero bigla itong gumalaw. Ang mata niya namumula. Habang naglalakad papalapit, unti-unti kong nakita na nagbabago ang katawan niya. Ang balat parang humahaba at yung mukha niya nagiging mukhang tao. Doon ko lang na-realize kung ano yung nakikita ko. Hindi yun hayop lang, hindi rin basta tao. Isa yung aswang. Nabitawan ko ang flashlight ko sa sobrang kaba. Narinig ko bigla ang pagkaluskos ng mga mais na parang may mabigat na humahabol. Hindi ko na alam kung saan ako tatakbo. Pero isang bagay lang ang nasa isip ko. Makaalis bago tuluyang lumapit sa akin yung nilalang. Pagkabitaw ko ng flashlight, halos hindi ako makahinga sa takot. Madilim na madilim sa paligid at tanging tunog ng hangin at mga kaluskos sa paligid ng mais ang maririnig. Ramdam ko na gumagalaw yung nilalang. Mabibigat ang bawat hakbang. Parang may kasabay na mahinang ungol na hindi ko maipaliwanag kung tao o hayop. Dali-dali kong hinanap yung flashlight. Nanginginig pa ang kamay ko. Nang makita ko ang flashlight, halos mabitawan ko ulit. Kasi nasa harap ko na siya. Nakatayo. Mahaba ang mga kuko at ang katawan niya kalahating tao at kalahating baboy. Yung muka baluktot, puno ng dugo at parang binalatan. Sumigaw ako at mabilis na tumakbo palabas ng taniman. Rinig ko ang paghabol niya. Yung pagragasa ng mga dahon ng mais, parang may bagyong papalapit sa likod ko. Bawat takbang ko, may humihinga sa likod ko. Hindi ko na inintindi kung saan ako dumadaan. Basta tumatakbo lang ako dire-diretso. Habang tumatakbo, rinig ko pa ang ungol niya. Nang makita ko na ang ilaw ng kalsada, mas lalo ako nagmadali. Pero paglabas ko sa dulo ng maisan, biglang tumahimik ang paligid. Wala nang tunog, wala nang humahabol. Paglingon ko, wala na yung nilalang. Tanging hangin na lang at mga dahong gumagalaw sa dilim. Pagdating ko sa bahay, hingal na hingal ako. Basa sa pawis at putik. Si nanay, nagulat sa itsura ko. "Anak, bakit parang galing ka sa impyerno?" Hindi ako nakasagot. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Parang hindi pa rin ako ligtas. Kinabukasan, nagpunta ulit ako sa taniman kasama na yung iba naming kasamahan. Sabi ko, may baboy na pumasok kagabi. Pero pagdating namin dun, wala kaming nakita kundi yung itakpo nakabaon sa lupa. Ang paligid ay sobrang gulo. Sinira yung mga tanim. Pag-uwi ko noon, sinabihan ako ng mga matatanda sa amin na may aswang daw talaga sa taniman ng mais, lalo na kapag gabi. Kaya wag daw pumupunta ng gabi dahil delikado. Simula noon, hindi na ako bumalik sa maisan ng 10 oras ng gabi. Magandang araw PNT Stories. Ako si Eugene at gusto kong ibahagi ang isang karanasan ko noong 2014 dito sa baryo namin sa Isabela. Sobrang tahimik ng lugar namin. Puro taniman ng mais at palay. At halos magkakakilala lahat ng tao. Pero may isang taong nakaranas ng kakaiba. Isang pangyayaring nagsimula sa kasakiman at nagtapos sa takot. Ang taong yun ay si Mang Tony. Matanda na siya noon, mga 65, at isa sa mga kilalang magsasaka sa amin. Masipag siya, oo, pero kilala rin bilang sakim.
Lahat ng tanim na madadaanan mo, gusto niyang sa kanya. Kapag may nakikitang may tumubo sa tabi ng lote niya, sinasabi niyang kanya yon kahit hindi naman. Madalas siya nag-iisa sa taniman at ayaw niyang may lumalapit doon, kahit kapitbahay niya. Isang araw noong Marso, napansin kong abala si Mang Tony sa may bandang dulo ng kanyang taniman. Mainit ang araw pero tuloy-tuloy siya sa paghuhukay. Akala ko noon may tinatanim lang siya o baka nag-aayos ng kanal. Pero ilang araw ang lumipas, nakita ko pa rin siyang nandoon. May dala ng malaking asarol at sako. Napansin ng ibang kapitbahay na parang may hinahanap siya sa lupa. May mga pagkakataon pang gabi na ring naririnig namin ang kaluskos ng pala at tunog ng bakal sa lupa. Sabi ng iba, baka raw may nakita siyang lumang kayamanan o baul. May nagsabi pa nga sa kanyang isang albularyo na may ginto sa kanyang taniman. Nang minsan akong mapadaan, nakita ko siyang pawis na pawis. May ngiti sa labi habang patuloy sa paghuhukay. Tinanong ko pa nga siya, "Mang Tony, anong hinuhukay niyo po?" Ngumiti lang siya at sumagot ng maikli, "Basta, may malaking kapalit to, Eugene." Kinabukasan, hindi ko na siya nakita noong umaga. Pero bandang hapon, nakita naming may takip na trapal sa bahagi ng hinuhukay niya. Parang may gusto siyang itago. Hindi ko na rin masyadong inisip. Pero mula noong gabing yun, may mga nagsabing may naririnig daw na iyak at kaluskos sa taniman niya. At sa sumunod na araw, doon na nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Pagkalipas ng ilang araw, biglang naging kakaiba ang kilos ni Mang Tony. Hindi na siya pumupunta sa tindahan. Bihira na ring makausap ng mga tao. Pero gabi-gabi pa ring naririnig yung pala sa taniman niya, kahit hating gabi na. Minsan may ilaw ng lampara na nakikita sa gitna ng maisan, gumagalaw pa. Isang gabi, hindi na ako nakatiis. Dinala ko yung flashlight ko at pumunta sa may gilid ng lupa niya. Madilim at ang hangin sobrang bigat. Parang may amoy ng kalawang at basang lupa. Habang papalapit ako, narinig ko siyang parang tumatawa. "Sa wakas, akin na to," sabi niya. Sumilip ako sa pagitan ng mga tanim at doon ko nakita may malaking hukay sa lupa. Sa gitna nun, may lumang baul, punong-puno ng mga gintong alahas, lumang barya at tila kumikislap sa ilaw ng lampara. Nakaluhod si Mang Tony sa harap nito, nanginginig sa tawa. Pero kasabay ng ngiti niya, napansin kong bumukan ng dahan-dahan ng lupa sa paligid. Unti-unti siyang napahinto, parang may napansin. Biglang tumahimik. Wala nang kahit anong tunog, wala ring hangin. Mula sa ilalim ng lupa, may umalingaw-ngaw na boses. "Hindi sa'yo yan." Kasabay nun, lumakas ang hangin at tumilapon ng lampara. Napasigaw si Mang Tony habang nagkakanda o gaga siyang takpan ng baul. Pero lalong lumubog yung lupa. Nakita kong parang hinila siya ng itim na usok mula sa ilalim ng hukay at mabilis siyang nilamon ng lupa. Tumakbo ko paalis nang hindi na lumingon. Kinabukasan, pinuntahan ng mga tao ang taniman. Wala na si Mang Tony. Ang lupa, pantay na ulit. Walang hukay, walang palatandaan na may baul o kahit anong hinukay doon. Para bang walang nangyari. May ilan sa mga matatanda ang nagsabing sumpa raw ang lupang yon. Hindi dapat binubungkal. Pagkatapos nun, walang tumira sa lupa ni Mang Tony. Ang taniman niya, pinabayaan na lang. At ang kayamanan na nakita niyang ibinao ng lupa, hindi na muling nakita ng kahit sino.
Ako nga pala si Noel. Lumaki ako sa probinsya, kung saan puro palayan at taniman. Bata pa lang ako, mahilig na ako maglaro sa bukid tuwing hapon. Madalas ako maglakad mag-isa, papunta sa taniman ng kamote sa likod ng bahay namin. Doon kasi, laging mahangin na tahimik. Pero isang hapon, may nakita akong hindi ko makakalimutan habang buhay. Bandang 5:00 ng hapon nun, papalubog na ang araw. Habang naglalaro ako sa lupa, may narinig akong kaluskos sa kabilang dulo ng taniman. Akala ko kalabaw o baka may dumaan na kapitbahay. Pero napansin ko, walang tunog ng yabag. Parang mga dahon lang ang gumagalaw, kahit halos walang hangin. Pinilit kong sumilip sa pagitan ng mga tanim. At doon ko siya nakita. Sa may bandang puno ng mangga, may isang nilalang na sobrang tangkad. Nakayuko siya. Pero kahit nakatago sa mga damo, kitang-kita ko ang mahaba niyang buhok at mga paa niyang parang kabayo. Hindi ko man makita ng masyado ang mukha niya, pero ramdam kong hindi tao yun. Nanatili lang ako nakatago, halos hindi gumagalaw. Sa bawat segundo, parang ang bagal ng oras. Nakatingin lang ako, at kahit wala siyang ginagawa, ang bigat ng hangin sa paligid, parang huminto ang paligid. Tahimik na tahimik. Ang mga ibon biglang tumigil sa paglipad. Ang hangin malamig at mabigat. Dahan-dahan akong umatras, pero sa bawat takbang ko, naririnig ko yung mahinang kaluskos na parang sinusundan ako. Hindi siya lumalapit, pero alam kong nakatingin siya. Paglingon ko ulit, bahagya siyang gumalaw. Ang ulo niya, bahagyang tumagilid na parang alam niyang pinagmamasdan ko siya. Natakot ako. Hindi na ako nagtagal. Tumakbo na lang ako pabalik sa bahay nang hindi na lumilingon. Sa sobrang kaba, halos madulas pa ako sa putik. Pagdating ko sa pintuan ng bahay namin, hingal na hingal ako, nanginginig. Pero hindi ko masabi sa magulang ko kung ano yung nakita ko. Ang alam ko lang, hindi yun basta hayop. Kinabukasan, sinabi ko sa matanda naming kapitbahay ang tungkol doon. Ang sabi niya, "Huwag ka nang babalik doon mag-isa. Baka yung nakita mo ay tikbalang na nagbabantay sa taniman. Hindi naman sila nananakit, pero ayaw nila ng mga batang gumagala sa dapit hapon." Simula noon, hindi na ako naglalakad mag-isa kapag papalubog na ang araw, at hindi na ako bumalik sa taniman pag walang kasama. Ako si Sheena, 26, taga Manila. May 3 taon na akong boyfriend na foreigner, si Daniel, isang photographer mula sa Canada. Magkaiba kami ng mundo. Ako, sanay sa masikip na EDSA at amoy ng karinderya sa kanto. Siya naman, sanay sa snow. Pero nagkakasundo kami sa isa. Gusto namin mag-explore ng mga lugar na wala masyadong tao. Noong Marso, taong 2017, naisip naming magbakasyon sa Samal Island. Sabi ni Daniel, gusto niyang makita ang untouched side ng isla. Hindi yung puro resort. Sa isip ko, romantic yon. Kami lang sa tabing dagat, walang istorbo. Pagdating namin, sinalubong kami ng mainit na hangin at amoy alat. Nagrenta kami ng isang maliit na bangka mula sa isang lokal na nagngangalang Kanaryo. May lugar doon, tahimik, hindi pinupuntahan ng turista. Sabi niya. Habang papalayo kami sa crowded beach, lumampas kami sa matataas na batong parang nagsisilbing gate sa dagat. Pagpasok namin,
Biglang bumaba ang liwanag kahit hapon pa lang. Masyado ng tahimik. Kahit alon, parang ayaw bumangga sa pangpang. Creepy pero maganda, bulong ni Daniel habang kinukunan ng litrato ang paligid. Medyo marunong na po kasi si Daniel ng konting Tagalog dahil tinuturuan ko po siya. Nang makarating kami sa maliit na dalampasigan, may ilang kubo na tila iniwan ng matagal. Sa paligid, may nakasabit na mga tuyong halaman at kabibi sa tali. Sabi ni Kanaryo, dati raw may nakatira rito pero matagal nang walang tao. Hindi na niya pinaliwanag. Kinagabihan, naglatag kami ng banig sa buhangin. Tahimik lang kami habang nakatingin sa bituin. Pero bandang 10:00, biglang may naaninig si Daniel sa may gilid ng kakahuyan. Sheena, someone's there. Mahina niyang sabi. Paglingon ko, may anino ng babae. Mahaba ang buhok, maputla at nakatayo lang sa dilim. Nang kumurap ako, wala na siya. Baka lokal lang, sabi ko, pero ramdam ko ang malamig na hangin na biglang dumampi sa batok ko. Nagising ako sa kaluskos mula sa kubo sa malapit. Si Daniel wala sa tabi ko. Napabalikwas ako at tinawag siya. Wala. Maya-maya, nakita ko siyang nakatayo sa gitna ng dalampasigan, nakatingin sa dagat. Nilapitan ko siya. Babe, what are you doing? Hindi siya agad sumagot. Pagharap niya, para siyang lutang. Parang bagong gising pero nakadilat ang mata. She was calling me. Bulong niya. Who? Tanong ko. Her. Sabay turo sa dagat. Sa di kalayuan, may nakalutang na babae. Mahaba ang buhok, nakasuot ng lumang bestida. Nakangiti siya sa amin. Pero yung ngiti, walang kasamang buhay sa mata. Bago pa ako makasigaw, lumubog siya bigla. Hinila ko si Daniel pabalik sa kubo at inabot ang phone ko para mag-flashlight. Pero wala na itong battery kahit full charge kanina. Paglabas namin, may 3 anino sa buhangin. Lahat babae. Mahaba ang buhok, nakatalikod. Dahan-dahan silang lumingon at ang mukha nila ay wala ng balat. Puro panga at ngipin. Tumakbo kami papunta sa bangka pero wala na ito. Hindi ko na alam kung paano kami nakatulog pero pagising ko, andun na si Kanaryo. Wala siyang sinabi, pinasakay lang kami pabalik. Tahimik siya buong biyahe pero bago kami bumaba, bumulong siya. Huwag na kayong babalik doon. Hindi lahat ng nakikita sa Samal ay para sa turista. Akala ko tapos na ang lahat. 1 linggo matapos ang bakasyon, habang naghuhugas ako ng pinggan, tinawag ako ni Daniel. Sheena, look at this photo. Isa sa mga kuha niya sa Samal, yung dalampasigan sa gabi. Sa unang tingin, normal lang. Pero sa may gilid ng litrato, nakatayo yung babaeng nakita namin sa dagat. At ngayon, hindi na siya nakangiti. Nakaturo na siya sa akin. Kinabukasan, habang papasok ako sa trabaho, napansin ko ang refleksyon ko sa salamin ng jeep. Sa likod ko, may nakaupo, babae, mahaba ang buhok, nakangiti na parang siya lang ang nakakarinig ng iniisip ko. Paglingon ko, wala na siya. Hindi ko makakalimutan ang karanasan naming yon. Pero ngayon naman, nandito na din naman ako sa Canada at may anak na kami ni Daniel. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.